Ano ang klaseng pananakit niya sa'yo? Tampal? Sampal, sa bunot, o kaya nagagalit. Sinasabunutan ka? Opo, pag nagbigla siya, biglang aawakan ka sa ulo. Kasi siyempre nangangatwiran ka, tita. Pagka nag-aaway kami, nangangatwiran ako. Pwede bang i-explain mo sa kapuso? 1976 kayo. Ikinasal. Ikinasal. July 17. Almost instantaneously nakita mo na ang sama ng ugali niya. Why did it take you 20 years? Maybe because Please explain. siguro because I was so young and I was so in love with my husband na I was still hoping na magbago siya. Actually, I maintained a diary that time eh. Oo. Every time na nag-aaway kami, diary lang ako, umiiyak ako, or either pupunta ako sa simbahan, doon lang ako upo at iiyak. Oo. Pero still, dahil may asawa, at saka wala naman akong choice, tita, parang wala naman akong choice kasi hindi rin ako makapag-aral. So, at saka nagtatrabaho din ako noon panahon na yon as a 17 sales years girl. old ka lang, Opo, nagtatrabaho ka tita. na. Nag-self-supporting din ako, nag-try ako na mag-work self-supporting. But you said also that he had good traits. May mga good traits naman Oo. siya. Like, pag hindi naman siya mait ng ulo, tita, very caring naman siya. Very loving husband naman siya. Pag luluto ka niya, mamasahe ka niya. Oo. Gaano kadalas ang kanyang pananakit? Pag yun lang yung, kunyari, nasagot mo siya or mayroon kang nasabi na hindi tama sa pandinig niya. Or, siyempre, of course, sometimes you insist mabigat ang also, kamay niya. mabigat In ang other kamay words. niya. Mabigat. Oo. Tsaka mabilis niya mag-react. Hindi mo siya sinasaway? Yun ang sabi mo, pasaway yan. Oo nga kaso nga lang, siguro dahil, You're 4 years younger personality than me. disorder na siguro yun eh. Hindi na yun mababago kung kahit sawayin mo eh. Still, nakakalimutan niya pagka, nananakit pa niya. Oh, okay. Naging habit na. Sa tuwing mag-aaway raw ang mag-asawa, si Rita ang nagiging laging takbuhan ni Rina. Tuwing pumupunta sa bayan, pagbitbit niya na yung mga anak niya, ibig sabihin nag-away na sila ni Johnny. Sinubukan rin daw ni Rita na kausapin ang kanyang bayaw. Johnny, sabi ko, hindi naman yan tama yung ginagawa mo na yung asawa mo sinasaktan mo. Hindi sis, sabi niya, kasi kung minsan kasi nasagot ako eh, ganyan-ganyan. Pero ayaan mo sis, promisa ko, hindi na mauulit yon. Ngunit ang pananakit ni Johnny, naranasan din ng kanilang mga anak. Mabilis daw kasi uminit ang ulo ni Johnny. So, pwede mo bang ipaliwanag lang sa amin yung kung paano yung daddy mo kapag halimbawa nagagalit? For example, there was a time na nagtelebabad ako sa phone. I was in high school. Madaling araw, lagi ako nasa phone with, mga manliligaw ko, gano'n. Nung nahuli ako ng dad ko na nagtelebabad sa phone, pinalo ako ng kahoy. Kahoy? Saan? Siguro sa back. Well, back in the days, nadisiplina ako. Sinturon, tsaka natapik ako sa balikat by means of punching. Ayon pa kay Chino, ang panganay daw nilang kapatid ang pinakanakaranas ng pagmamalupit ng kanilang ama. Siya yung maraming kalokohan by that moments nung maliit kami. So, madalas siyang nadidisiplina, tapos lumalaban din siya. So, medyo nasasaktan siya ng father ko. Minsan, nasuntok siya sa dibdib, nasipa, ganon. Bukod sa pananakit sa kanilang magkakapatid, nasaksihan din daw nila ang pag-aaway ng kanilang mga magulang. Ano yung madalas nila pinag-aawayan? Nung later years na, ang pinag-aawayan nila mostly pera. Dumating yung gabi na inaway niya si mama, talagang gabi yung murahan. Si papa yung nagbabato ng mga gamit. Si mama din nag-respond by nagbabato din ng gamit. Pero ang pinaka nakakasiya sa paningin ko sa papa ko nung nakikita ko ginugulpi ng mama ko. Batang-bata pa ako nun. Pang gugulpi, sinasapak talaga. Sinasampal, minumura. Did Johnny hurt your children? Yes, tita. What kind of hurt? Mayroon siyang, like for example, kumakain kami, just for example lang na pag mayroon siyang sinasabit na pasagot yung anak ko ng hindi tama sa pandinig niya, babatuhin niya yan ng tinidor or biglang he will just slap.
kung katabi niya, gaganunin niya. Mabilis talaga ang kamay niya. Why did it take you 10 more years before you left him? Siguro, ano ng battering kasi tita na parang baka magbago pa siya for the sake of my children, for You the just sake of my hope family. against hope Yes, against hope. Yes. Ganyan talaga ang battered eh. Yes, Oo. hoping na he will change. Ang mga anak ko pa, inaalala ko, ayokong iwanan, ayokong magkaroon ng broken family. When you became an accountant, you're really saying, let's separate na. I always warn him Johnny, ganito na lang kaliit, yung pasensya ko at pagmamahal ko sa kanya, wag mong lubusin at ayoko na. Oo. For the next time, ayoko na. Wala Okay. rin Wala rin. Until such time na nagkaroon ako ng business, ito na yung business ko. Oo. Kasi yung sweldo ko rin naman noon, kahit malaki na, parang not enough because I still have children to support. Hindi Alright. naman siya nagbibigay sa akin Matapos ang 22 taon, tuluyan ng kumawala si Rina sa kanyang mapang-abusong asawa. 2001, nang maaprubahan ang annulment case na isinampa ni Rina laban sa kanyang mister. Ngunit ang hiwalayan nila hindi naging madali para sa kanilang mga anak. How did you feel noong panahon na kailangan sila maghiwalay? I felt devastated. Kung naalala ko, 2 beses na naghiwalay si mama eh. Yung una, pinigilan namin si mama, kami magkakapatid. Kinausap namin, ma, huwag ka na umalis, sige na, balik na, pagbigyan mo na si papa one last time. Naawa si mama, o sige, para sa inyo, maipagbalikan ako para sa papa niyo. Tapos, naulit-ulit yung pang-aaway, pang-aabuso sa nanay ko, hanggang humiwalay na si mama. Nung humiwalay na si mama, sumama ako kay mama talaga. So when did you separate? Actually, nag-separate ako in 1996, pero on and off, bumabalik ako, hoping na baka magbago pa din, hoping to bigyan pa ng chance. Kasi I still have a family. Ang haba-haba naman ng PC mo. Nakatita, siguro yun ang sign of battering na parang hindi ka you cannot just get out. And you're And always at thinking no about time your did you family. go to counseling on your own? Ang daming beses na. You did. When Yes. you The last what did time your counselor say? The last time with Father Nono, doon sa Baclaran Church, na kaming dalawa na talaga nagka-counsel, pero nagalit pa rin siya. Kahit sa harap ni Father Nono, sinaktan niya ako. ano sabi ni Father Nono? Ay, dapat sasabi niya talagang ayaw ko na. I give up. I think sabi niya, you need na psychological testing na, both of you. So, we seek the help of isang psychologist, si Dr. Lynn Vergara. At pumayag naman siya, tita, nagpaano siya. Lumabas talaga, he's narcissistic and antisocial. So, nagamit ko yun. Actually, yun naman talaga ang gusto ko para may magamit ako na. Nagamit ko yun sa annulment ko sa kanya. When did your Turning point. when did it When turn? we traveled in the US. Why do you consider it a turning point? Kasi doon na feel ko talagang wala na ako. I don't enjoy his company. Wala na. As in talagang parang sabi ko ito na yun eh. Hindi ko na maramdaman yung happy ako sa kanya. Nag-aaway kami pa kahit sa US nag-aaway kami. Okay, so you felt that this was it. Yeah, You're going yeah. to go on your own. Yes. When you separated from him, you left him, meron akong iniisip, no? Yung mga anak mo, ayaw sumama sa'yo. Sinasaktan naman sila ng kanilang daddy. Anong klaseng isip yon? Actually, Sir Johnny, sabi ko nga sa inyo, tita, kahit nananakit yun, is still a very caring and loving father. Talagang split personality. Split. Parang, no? So, yung mga anak ko, tsaka at the same time, mas stable siya kasi inisip nila, mas baka ako hindi pa unstable ako. Anong future nila sa akin? Hindi ko pa sila kayang i-sustain, malalaki na sila eh. So, ang nakuha ko lang talaga, yung youngest ko si Kirby. Siya lang na napag-aral ko. But you invited your Yes. children to go with you. Yes, tita. Hindi mo sila iniwanan. Hindi. Oo. Still, they could still visit me anytime pag may problema sila.